Quarter 3, Aralin 6, Mga akda sa panahon ng pananakop ng Hapon. Maikling kwento. Mga layunin. Una, natutukoy ang mahalagang elemento at detalye sa tuluyan. Ikalawa, naipaliliwanag ang banghay, pagkakahanay ng mga pangyayari, pagbabalik-tanaw sa mga pangyayari, mensahe, pahiwatig at kaisipan sa binasang tuluyan. Ikatlo, naiugnay ang mahalagang kaisipan ng tuluyan batay sa sariling pananaw, moral, katangian at karanasan ng tao. Ikaapat, nasusuri ang mahalagang pangyayari ng teksto batay sa konteksto ng panahon, lunan at may akda. Ikalima, nasusuri ang elementong panlingwistika ng tuluyan. Bago tayo tumungo sa ating aralin ay magbalik-aral muna tayo. Susing salita. Panuto. Bilugan mula sa kahulugan ang mga susing salita na maaaring tandaan upang matandaan ang mga pangunahing ideya sa dula. Ang dula ay akdang naglalaman ng dialogo at aksyon ng mga tauhan na tinatawag na aktor o aktres. Sinadya upang itanghal sa entablado o teatro na pook o gusaling tinatanghalan o pinagadausan ng mga dula, pelikula at iba pa. Igrupo ang sarili. Magkasama-sama batay sa sabihin ng guro. Mag-countdown ng guro at sa pagkatapos nito ay kailangan nakagrupo na ang mga mag-aaral. Babanggitin ng guro. Igrupo ninyo ang inyong mga sarili sa una, unang letra ng apelido. Ikalawa, buwan ng kapanganakan. Ikatlo, edad o gulang. Ikaapat, lugar na tirahan. Ikalima, lugar ng kapanganakan. Iugnay ito sa pamagat ng tekstong lupang tinubuan. Crucigrama. Isulat sa mga kahon ng salita batay sa ibinigay na kahulugan. Gamitin na sariling pangungusap ang mga salita. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Mga akda sa panahon ng pananakop ng Hapon. Maikling kwento. Lupang tinubuan ni Narciso G. Reyes. Gawain una. Magbigay ng mga salitang may uugday sa pamagat ng maikling kwento na lupang tinubuan. Paglinang at pagkapalalim, ikalawang araw. Lupang tinubuan ni Narciso G. Reyes. Para sa unang pangkat, isa-isahin at ilarawan ang mga tauhan mula bahagi 1 hanggang 3. Para sa ikalawang pangkat, ilarawan ang tagpuan mula bahagi 4 hanggang 5. Para sa pangkat 3, tukuyin ang pahiwatig at ibigay ang kahulugan ng bahagi 6. Pangkat 4, ibuod ang mga pangyayari mula bahagi 7 hanggang 9. Para sa pangkat 5, pagbabalik-tanaw o paglalarawan sa naganap na mga pangyayari mula bahagi 10 hanggang 22. At para naman sa pangkat 6, tukuyin at bigyan ng kahulugan ang mga idioma mula bahagi 23 hanggang 27. Para sa pangkat 7, sagutin ang tanong. Anong uri ng tunggalian ang naganap mula bahagi 28 hanggang 31? Ipaliwanag. Para sa pangkat 8, isa-isahin ang mga kwentong nalaman o narinig ng tauhan. Ano ang reaksyon ng tauhan kaugnay nito? Mula bahagi 32. At para sa pangkat 9, ano ang mensaheng ibig ipabatid ng kwento sa mga mambabasa? Mula bahagi 33 hanggang 34. Paglalapat at pag-uugnay.
Ikatlong araw, saliksik at suri. Magsaliksik ng mga maikling kwentong nalathala sa panahon ng pananakop ng Hapones. Hatiin ang klase, basahin at suriin ito sa pamagitan ng pagsagot sa mga tanong sa talahanayan. Iulat sa klase. Narito ang rubrik para sa saliksik at suri. Pagninilay, ika-4 na araw. Interview. Kumapanayam ng mga piling kakilala patungkol sa naging buhay o pamumuhay sa panahon ng Hapon. Itala ng mga mag-aaral ang sagot ng kapapanayamin sa bullet list sa ibaba. Tumawag ng ilang mga mag-aaral na mag-uulat sa klase. Tala. Ang interview o pakikipanayam ay formal na pakikipag-usap ng isang tagapanayam sa dalawa o higit pang tao patungkol sa isang paksa. Layunin nito na makakalap ng impormasyon mula sa piniling kapapanayamin sa napagkasundo ang petsa, oras at panahong itinakda ng panayam. Paggataya, ika-5 araw. Pagsusulit, panuto, basahin ang piling bahagi ng maikling kwentong Uhaw ang Tigang na Lupa ni Liwayway Arceo. Sagutin ang mga tanong pagkatapos. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Maraming salamat sa pakikibahagi.